Naisip mo na ba kung bakit napakaraming tao ang mabilis, ngunit hindi nakakakita ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay? Pinag-uusapan ng mga simbahan ang pag-aayuno, ngunit bihira silang magturo ng totoong mga lihim sa Biblia sa likod nito. At yun mismo ang dahilan kung bakit maraming mga naniniwala ang nagpupumilit. Mali ang ginagawa nila. Ang totoo, ang pag-aayuno ay higit pa sa paglaktaw ng mga pagkain. Ito ay isang malakas na tool na espiritual na, kung tapos na ng tama, ay maaaring masira ang mga katibayan, i-unlock ang mga bianal na pambihirang tagumpay, at mas malapit ka sa Diyos tulad ng dati. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang pag-aayuno ay tungkol lamang sa pagdurusa para sa isang pagpapala. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na ganap na binago ni Hesukristo ang kahulugan ng pag-aayuno? Paano kung ang paraan ng pag-aayuno mo ay nawawala ang pinakamahalagang elemento na inihayagi ng Biblia? Kung nag-ayuno ka na at parang walang nagbago, ang video na ito ay para sa iyo. Ngayon sumisid kami sa tatlong mga lihim ng Biblia tungkol sa pag-aayuno na hindi itinuturo ng karamihan sa mga simbahan, at magtiwala ka sa akin, ang mga katotohanan ito ay magbabago sa paraan ng paglapit mo sa pag-aayuno magpakailanman. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang ikatlong lihim ay ganap na magbabago ng iyong pananaw sa pag-aayuno at maaaring maging susi sa pag-unlock ng iyong susunod na espiritual na tagumpay. At bago tayo sumisid, ipaalam sa akin sa mga komento, nakasakay ka na ba dati? Ano ang iyong karanasan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Kung handa ka ng alisan ng takip ang totoong kapangyarihan ng pag-aayuno, pindutin ang tulad ng pindutan mag-subscribe sa channel at unang mga abiso dahil kung ano ang matututunan mo ay maaaring baguhin lamang ang iyong espiritual na buhay magpakailanman. Ang pag-aayuno sa lumang tipan ay hindi lamang tungkol sa paglaktaw ng mga pagkain. Ito ay isang desperadong sigaw para sa banal na interbensyon. Kapag narinig ng mga tao ng Nineveh ang babala ni Jonas, hindi lamang sila tumigil sa pagkain. Pinakumbaba nila ang kanilang sarili sa sako at tabo na sumisigaw para sa awa ng Diyos. Jonas 3:5-10. At anong nangyari? Nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi at inalis sila. Ipinapakita nito na ang pag-aayuno ay hindi lamang isang gawa ng pag-agaw. Ito ay isang pagpapahayag ng pag-asa sa Diyos. Maraming mga simbahan ngayon ang hindi pinapansin ang mas malalim na kahulugan na ito na binabawasan ng pag-aayuno sa isang ritual na relihiyoso lamang. Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na ang tunay na pag-aayuno ay tungkol sa pagbabagong anyo, tungkol sa pag-align ng ating mga puso sa kalooban ng Diyos. Nang mag-ayuno si Daniel, hindi lamang siya tumanggi sa pagkain. Nanalangin siya, nagsisi at humingi ng pag-unawa, Daniel 9:3. Ang kanyang pag-aayuno ay humantong sa banal na paghahayag. Iyon ang uri ng pag-aayuno na gumagalaw sa langit. Sa mga oras ng krisis, ang pag-aayuno ay isang sandata ng digmaang espiritual. Si Queen Esther, na alam ang kanyang mga tao ay nahaharap sa pagkalipol na tinawag para sa isang mabilis sa buong bansa. Esther 4:16. Hindi ito tungkol sa pagdurusa ng gutom. Ito ay tungkol sa pakiusap sa Diyos para sa paglaya. At dahil sa kanilang pananampalataya, namagitan ng Diyos at ang mga plano ng kaaway ay binawi. Paano kung ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong isusuko, ngunit tungkol sa kung ano ang makukuha mo? Sa lumang tipan, ang pag-aayuno ay isang gawa ng pananampalataya, isang paraan ng piyusag papakita ng kabuuang pag-asa sa Diyos. Ang problema ngayon ay maraming mabilis ng walang pag-unawa kung bakit. Dumadaan sila sa mga galaw ngunit pinalampas ang espiritual na tagumpay na ang pag-aayuno ay inilaan upang dalhin. Maging totoo, karamihan sa mga tao ay mabilis para sa mga personal na kadahilanan. Nais nila ang isang pagpapala, isang tagumpay, o isang sagot sa panalangin. Ngunit sa lumang tipan, ang pag-aayuno ay hindi nakasentro sa sarili. Ito ay isang paraan upang hanapin ang kalooban ng Diyos, hindi lamang ang kanyang mga regalo. Ang Isaiah 58:8 ay malinaw na. Ang totoong pag-aayuno ay tungkol sa pagsira ng mga kadena, pagtatakda ng mga inaapi na libre at naghahanap ng hustisya. Ito ay tungkol sa paglilipat ng pokus mula sa sarili hanggang sa Diyos, mula sa pansamantalang sakripisyo hanggang sa walang hanggang pagbabagong anyo. Kung ang
pag-aayuno ay hindi magbabago ng iyong puso. Dieta lamang ito ng mga dagdag na hakbang. Maraming mga naniniwala ngayon ang nawalan ng paningin sa katotohanan na ito. Ang pagpapagamot ng pag-aayuno bilang isang transaksyon sa halip na isang gawa ng pagsuko. Narito ang susi. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pag-twist sa braso ng Diyos upang makuha ang gusto mo, tungkol sa pagbubukas ng iyong puso upang matanggap ang gusto niya para sa iyo. Kapag ang mga tao ng Israel ay nag-ayuno sa lumang tipan, hindi sila nakikipag-usap sa Diyos. Sumuko sila sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga mabilis at hindi nakakakita ng mga resulta, pinipigilan pa rin nila ang kanilang sariling kalooban sa halip na isumiti sa plano ng Diyos. Ang katotohanan ay, ang pag-aayuno ay malakas, ngunit kapag tapos na sa tamang postura ng puso, hindi ito welga ng gutom upang pilitin ang kamay ng Diyos, ngunit isang paraan upang ihanay ang iyong sarili sa Kanyang layunin. At narito kung saan ito ay talagang kawili-wili. Ang pagsakay sa lumang tipan ay isang foreshadowing ng isang bagay na mas malaki. Ito ay hindi lamang tungkol sa pansamantalang mga gawa ng debosyon. Itinuturo nito ang isang mas malalim na espiritual na katotohanan. Ang mga propeta at pinuno na nag-aayuno ay naghahanda ng daan para sa bago, isang bagay na magbabago ng pag-aayuno magpakailanman, at iyon mismo ang nangyari nang lumakad si Jesucristo sa eksena. Ngunit paano niya muling tukuyin ang pag-aayuno? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Alamin natin sa susunod na seksyon. Ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang pag-aayuno ay tungkol sa pagbibigay ng isang bagay upang mapatunayan ang kanilang debosyon. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanilang sarili na pagkain, maaari silang kumita ng pabor ng Diyos. Ngunit malinaw na ang Biblia. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa sakripisyo, tungkol sa pagbabagong anyo. Itinanong ni Isaiah 8:6, hindi ba ito ang mabilis na napili ko? Upang maluwag ang mga bono ng kasamaan, upang alisin ang mabibigat na pasanin, upang palayain ang mga inaapi at masira mo ang bawat pamatok? Iyon ay isang radikal na paglilipat mula sa itinuturo ng maraming simbahan ngayon. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa iyo, tungkol sa kung ano ang makukuha mo. Ito ay tungkol sa paglaya mula sa kasalanan, naghahanap ng mas malalim na relasyon sa Diyos, at pinapayagan siyang baguhin ka mula sa loob. Isipin ito. Ano ang mabuti ng pag-aayuno kung hindi nito mababago ang iyong puso? Kung ang isang tao ay nag-aayuno ngunit nagbubuhos pa rin ng hindi pagpapatawad, pagmamataas, o pagiging makasarili, mayroon bang nakamit ang kanilang pag-aayuno? Iyon ang dahilan kung bakit nagbabala si Jesucristo laban sa pag-aayuno sa mga maling kadahilanan. Sa Mateo 15:18, nilinaw niya na ang pag-aayuno ay dapat gawin ng lihim, hindi para sa palabas. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng pag-aayuno bilang isang espiritual na pagganap, umaasa na ang iba ay humanga sa kanilang dedikasyon. Ngunit, nakikita ng Diyos ang puso at nais niya ang tunay na pagpapakumbaba, hindi walang laman na mga gawaing relihiyoso. Kapag ang pag-aayuno ay tapos na sa isang dalisay na puso, nagdadala ito ng espiritual na pag-renew. Tinatanggal nito ang mga pagkagambala at pinapayagan tayong marinig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang pagpapagamot ng pag-aayuno tulad ng isang transaksyon. Kung mabilis ako, bibigyan ako ng Diyos ng gusto ko. Ngunit ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagmamanipula sa Diyos. Ito ay tungkol sa pag-align sa Kanya. Ito ay tungkol sa paglilipat ng pokus mula sa mga personal na hangarin hanggang sa kalooban ng Diyos. Kapag ang mga tao ay mabilis na may maling mindset, napalampas nila ang totoong lakas ng pag-aayuno. Ngunit kapag nagawa ng tama, ang pag-aayuno ay nagiging isang tool para sa pagsira ng mga kadena, pagpapanumbalik ng mga relasyon, at pagpapalalim ng pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagpapaalam sa Diyos na magtrabaho sa iyo, alisin ang anumang bagay na pumipigil sa iyong paglalakad sa Kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-aayuno ay madalas na nauugnay sa panalangin. Dahil ang pag-aayuno ng walang panalangin ay gutom lamang. Tingnan ang mga kwento sa Biblia. Ang bawat malakas na mabilis ay higit pa sa pagkain. Ang mabilis,
ni Daniel, Daniel 9:3, ay hindi tungkol sa pagkawala ng timbang. Ito ay tungkol sa paghanap ng karunungan ng banal. Ang mabilis ni Esther, Esther 4:16, ay hindi tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa namamagitan sa kanyang mga tao. Ang totoong kapangyarihan ng pag-aayuno ay namamalagi sa ginagawa nito sa iyong espiritu, hindi ang iyong tiyan. At ito ay kung saan napakaraming mga naniniwala ang nagkamali. Nakatuon sila sa panlabas na sakripisyo ngunit pinapabayaan ang panloob na pagbabagong anyo. Kung ang pag-aayuno ay hindi ka gagawing mas mahabagin, mas mapagpatawad, higit na naaayon sa Diyos, ano ang punto? Ngunit narito kung saan mas malalim. Ito, si Jesus na si Kristo ay nag-aayuno sa isang bagong antas. Hindi lamang siya mabilis para sa mga pagpapala o mga pambihirang tagumpay. Nag-ayos siya upang maghanda para sa kanyang misyon, upang palakasin ang kanyang espiritu para sa nauna. At iyon ay ganap na nagbago sa paraan ng pag-ayuno na gumagana para sa amin ngayon. Ano ba talaga ang itinuro ni Jesus tungkol sa pag-aayuno? At paano ito nalalapat sa ating espiritual na paglaki? Iyon ang dapat nating alisan ng takip sa susunod. Nang lumakad si Jesucristo sa eksena, hindi lamang niya ipinagpapatuloy ang mga tradisyon ng lumang tipan, binago niya sila. At ang pag-aayuno ay walang pagbubukod. Sa Mateo 1:16-18, ginawa ni Jesus ang isang bagay na malinaw. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagpapabilib sa iba. Sa kanyang panahon, ang mga pinuno ng relihiyon ay nag-ayuno sa publiko. Tinitiyak na alam ng lahat na naghihirap sila para sa Diyos. Ngunit sinaksak ni Jesus ang script. Sinabi niya, kapag nag-aayuno ka, huwag magmukhang somber tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Ngunit kapag nag-aayuno ka, pinahiran ang iyong ulo at hugasan ang iyong mukha. Sa madaling salita, ang pag-aayuno ay sinadya upang maging personal, matalik, at sa pagitan mo at ng Diyos. Hindi isang pampublikong pagpapakita ng kabanalan. Ngunit hindi lamang nagtuturo si Jesus tungkol sa pag-aayuno, nabuhay niya ito. Bago simula ng kanyang ministeryo, nag-ayuno siya ng 40 araw sa ilang, Mateo 4:2. Iyon ay hindi lamang isang gawa ng disiplina. Ito ay paghahanda para sa digmaang espiritual. Dumating si Satanas upang tuksuhin siya sa kanyang pinakamahina na sandali. Ngunit sa halip na sumuko, tumugon si Jesus na may banal na kasulatan, matatag na tumayo sa kanyang pananampalataya. Iyon ay nagpapakita sa amin ng isang bagay na mahalaga. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng pisikal na pagkain. Tungkol ito sa pagpapakain sa espiritu. Tungkol ito sa pagpuno ng kaluluwa ng presensya ng Diyos, kanyang salita at kanyang kapangyarihan. Kung si Jesus mismo ay nag-aayuno upang maghanda para sa kanyang misyon, gaano pa natin kailangan ito? Ang isa sa mga pinakamalakas na bagay na isiniwalat ni Jesus tungkol sa pag-ayuno ay matatagpuan sa Marcos 9:29. Kapag ang kanyang mga alagad ay nabigo na palayasin ang isang demonyo, sinabi sa kanila ni Jesus, ang ganitong uri ay maaaring lumabas ng walang iba kundi ang panalangin at pag-aayuno. Iyon ay isang tagapagpalit ng laro. Nangangahulugan ito na ang pag-aayuno ay hindi lamang isang ugali sa relihiyon. Ito ay isang espiritual na sandata. May mga laban na maaari lamang manalo sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang ilang mga pakikibaka, ilang mga katibayan, ang ilang mga kadena ay hindi masisira maliban kung kasangkot ang pag-aayuno. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nanatiling natigil sa mga siklo ng kasalanan, takot o pang-aapi, nananalangin sila ngunit hindi sila mabilis. Gayunpaman, malinaw ng Biblia, ang pag-aayuno ay nagpapalakas ng panalangin. Ginagawa itong isang puwersa na gumagalaw sa langit. Ngunit narito kung saan ang mga bagay ay kumukuha ng isang radikal na pagliko. Inilipat ni Jesus ang pag-aayuno mula sa isang panlabas na kasanayan sa isang panloob na pagbabagong anyo. Sa lumang tipan, ang mga tao ay nag-aayuno upang hanapin ang awa ng Diyos. Ngunit pagkatapos ni Jesus, ang pag-aayuno ay naging tungkol sa paglalakad sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Mateo 9:15 na kapag ang nobya mismo ay inalis, mag-ayuno sila. Ang pag-aayuno ngayon ay tungkol sa pagpapalalim ng ating koneksyon kay Jesus, pagpapalakas ng ating pananampalataya, at paghahanda ng ating mga puso para sa nais gawin ng Diyos sa ating buhay.
Hindi ito tungkol sa pagdurusa para sa isang pagpapala. Ito ay tungkol sa pag-align sa kanyang layunin. Kaya narito ang tanong. Kung ang pag-aayuno ay napakahalaga kay Jesus, bakit maraming mga simbahan ang hindi pinapansin ang totoong kapangyarihan nito? Maraming mga naniniwala ngayon ang hindi nauunawaan na ang pag-aayuno ay hindi opsyonal, mahalaga ito. Ito ay isang paraan upang patalasin ang espiritual na pag-uunawa, pagtagumpayan ng tukso at lumago sa pananampalataya. Kapag nagawa ng tama, ang pag-aayuno ay humahantong sa mga pambihirang tagumpay, paghahayag at isang mas malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. At iyon ang nagdadala sa amin sa totoong dahilan ng pag-aayuno ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay hindi lamang isang kasanayan. Ito ay isang banal na paanyaya na maranasan ng higit pa sa pagkakaroon ng Diyos. Ang pag-ayuno ay hindi lamang isang tradisyon ng relihiyon. Ito ay isang espiritual na kapangyarihan na nag-uugnay sa atin ng malalim sa Diyos. Sa buong Biblia, nakikita namin ang pag-aayuno na humahantong sa mga breakthrough, paghahayag at intervention ng banal. Ngunit narito ang susi. Hindi ito tungkol sa sakripisyo ng pagkain, ngunit tungkol sa pagsuko ng iyong puso sa Diyos. Kapag tapos na sa tamang pag-iisip, ang pag-aayuno ay nagpapalakas ng pananampalataya, patalasin ang espiritual na pag-unawa at sinisira ang mga kadena na ang ordinaryong panalangin lamang ay hindi maaaring. Ngayon hilingin ko sa iyo, nakasakay ka na ba dati? Kung gayon, anong mga pagbabago ang naranasan mo sa iyong espiritual na buhay? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento, nais kong marinig ang iyong patotoo. At kung pinagpala ka ng video na ito, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Pindutin ang pindutan ng pag-subscribe o ng mga abiso at tiyaking hindi mo makaligtaan ang mga makapangyarihang mga turo na tulad nito. At bago ka pumunta, may isa pang katotohanan sa Biblia na hindi pinag-uusapan ng maraming simbahan, ngunit mahalaga ito sa bawat mananampalataya. Mag-click sa susunod na video sa screen upang matuklasan ito ngayon. Marco ako at makikita kita doon.